Hey guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. So, meron lang tayong update guys, no? Kung naalala nyo, meron kaming vlog kahapon. So, ito yung karugtong nun. Kasi, alam nyo na, medyo 50-50 pa tayo kahapon. So, ngayon, meron tayong i-update lang. Ayan. Okay guys, so yun, no? Tuloy natin yung update. So, ngayon is medyo pahipahinga lang muna tayo ng konti. At baka sumabak na sa laban, sa gera, no? Yes. Ayan. So, yun guys, kwento lang din namin kung ano yung mga nangyayari ngayon, no? Sa dami nang nangyayari. Oo nga eh. Anyway, eto nga, syempre, alam niyo naman yung nangyari din na na-refuse si Alwin last month pa nung December 4. Yeah. So, nandyan tayo, nananalig at umaasa dahil file tayo ng reconsideration after niya ma-refuse. Yeah. Motion for reconsideration and then restoration. So, ayan, 'di ba? Kahapon nga, ayan, Friday, nagkaroon na ng paggalaw ng baso. Nakakatakot nga i-share kasi mamaya refused na naman. Pero kasi ina-update naman namin kayo whether refused or approved, Yeah. 'di ba? So, medyo mahirap nga lang talaga mag-deliver ng news sa amin kapag review. Syempre, kami ang hindi masakit masaya sa atin yun. at masakit. Pero yun nga, at least makita nyo yung process, di ba, nung whether approve ba to or refuse. So, nag-apply tayo ng kanyang like reconsideration or restoration. Yan para manumbalik ang kanyang work permit. Yes. Yan kasi nga nung na-refuse ay bawal muna siya magtrabaho. Ano yun guys, kinabukasan talagang stop. So nag-stop muna siya and yan. So nung kahapon nga, balik tayo sa kahapon, ayan, nagkaroon na ng correspondence letter. Ang sinend noon ay yung sa biometrics nga. So usually yun yung nauuna na matanggap whether kung ano man application. So, sa ano yata sa student permit, yun din yung natatanggap sa temporary resident, visa application or visit visa application, may correspondence letter din. Yan, para confirmation lang na valid yung biometrics mo. So, si Alvin, nung bago siya ma-refuse, nag-correspondence letter na din siya. Ganun na ganun din. Oo. So, ngayon, nag-correspondence na naman siya kahapon. And ngayon, guys, grabe, Sabado ngayon, guys, ha? Nagkaroon ng email. Ayan, parang... Tataka tayo, no? Ba't Sabado? Oo, parang iniisip ko, ano bang meron? Sabado may nagtatrabaho. Ayan, ibig sabihin katulad ko rin, yan, nagtatrabaho pag Sabado. So, nagulat na ako. Sabi ko, baby, ayan, pray ka na, i-open ko yung GC key. Kasi may email na dalawa. Since ka dalawa nga yung trinay nating ayusin. Yung main account na pinasana natin ng motion for reconsideration and yung isang account na nag-restoration tayo. So, sabi ko, ano kaya to? Bakit merong update? Parang kasi kapag makatanggap ka ng email, do not reply ba? oo, pag nakatanggap ka ng email, ang sasabihin lang naman doon, there's an update in your profile. So, hindi mo malalaman kung ano yung update, ano yung letter, ano yung nangyari sa application mo. You really have to open your GC key. Yeah. So, kami, meron akong GC key and then, yun, pwede naman sa GC key ko yung application ni Alvin kasi dependent ko siya. So, yun, nung inopen ko, umasa na ako. Syempre, ayoko na rin naman i-expect na na refuse yung makikita ko. Kasi syempre, galing na ng refuse, alam naman refuse ulit. So, di ba, pag galing ka sa baba, there's no way but up, yun na yun. Yung parang sabi ko, ang only choice mo lang naman, since 50-50 nga, refused and dapat approved na yung sa inaasahan namin. Taranta pa ako nun guys, ha? Sabi ko, pray ka. Tinawag niya ako nun. Tapos sabi ko, sige. Sabi ko, titignan ko. Ayun. Tapos, so, yun nga, nung inopen ko yung GC key, syempre, sabi ko, ano yung update dito? Nung inopen ko yung sa dalawang, like, accounts, walang pagbabago. So, ganun pa rin. Oo, ganun pa rin yung status, ganun pa rin yung letter, yung correspondence letter, nandun pa rin. So, we are parang processing pa rin yung application. So, ang tawag doon ay ghost update. Yan, kung tawagin nila. Yan, nakikigaya na kami. Nangyayari. Kasi sabi ko, walang nangyari. Pero nag-email sila. So, anong tawag doon? May ghost na gumalaw. Sabi ko, Sabado, may maggagalaw ng account. Bakit kaya? Automatic kaya to? Or may officer na pumasok ng
Sabado, tapos chinek yung account ni Alwin. Yeah. So, Iba pa naman yung energy ko nun, nung Oo. tinawag mo ako, talagang paspasagat nga, ako nun. ready pa naman na siya. Pero sabi ko, pray lang talaga. Kada isa-submit na document, kada i-open yung pray lang talaga. Tapos alam ko yan, shout out sila, Sis Joanne and Brother Dwayne. Nag-pray din sila bago i-open yung sa, alam ko, visit visa ng father ni Joanne. So, ganun talaga, declare ka lang, tapos yung power ng prayers nandyan. Pero sabi ko, yun nga, yun, kahit nag-pray ka, wala namang update. So, ibig sabihin, hindi pa ngayon. Kasi nga wala namang pasok. Siguro, it's up for approval. Yan, yun, iniisip natin guys, by, by Sana. this week. Ayan. Sana. So, update namin kayo. Yan. Update namin kayo for sure kung ano man yung nangyayari. Pero, yun nga, at least, ito, masabi lang nga namin, isa itong multo. Pero ako, Ghost update. ako hindi naman sa guys. Syempre, mas nananalig yung yung approve. Yan. Kasi dati nung talagang inopen yung biometric ko, after 10 minutes, refuse agad ako Yes, ibig So ngayon sabihin, ito medyo tumagal naman ng konti. Parang nangyari sa inyo, di ba? Oo, parang Zion. 5 days na gap bago parang magkaroon ng update sa amin. So, ngayon, tayo? Nasa waiting stage, waiting game. Grabe rin, no? Yung pinagdadaanan din ng iba nating kasamahan. Kami nga na isang buwan pa lang ngayon, baby, January 4. Eksakto, parang December 4 na refuse. So, isang buwan Tapos na. December 5, wala na agad akong trabaho. Walang trabaho si Alwin. So, happy monthsary sa Kaya pala mag-celebrate isang tayo. tambay na nandito. So, 1 month na siya. Kung iisipin namin, napakatagal. Grabe yung mental torture sa amin, yung pag-aantay, hindi mo alam kung ano yung mangyayari. How much more yung mga nag-aantay na ng 3 months, 4 months, 6 months. Parang natatakot din kami kung sakasakali na sa amin, mangyari yun na 3 months, 4 months, 5 months. Parang isipin mo hanggang gaano katagal or gaano kahaba ang pasensya namin na mag-antay. Pero kasi isipin mo rin yung iba nga nakakaya. Ibig sabihin, kinakaya nila. Parang siguro walang choice kundi mag-antay kasi wala ka namang magagawa kapag nasa IRCC officers na yun. Kailangan mo lang maghintay. Dasal ka na lang kasi nasa kanila yung desisyon. So, ayun, yun lang naman parang another siguro hope, nagpapansin si Lord na hoy, ginagawan ko na ng paraan yan, don't worry so much. Yan, mga anak, ayan, di ba? Talaga. Ako, syempre, magiging masaya na talaga ako noon. Kasi, back to work na ulit tayo, guys, no? Ang hirap, syempre, iniisip ko din talaga yung gastusin dito, guys, kasi alam nyo na, maraming bayarin. Bahay pa lang, talagang ubus agad yung sweldo mo dito sa bahay pa lang syempre, may mga insurance pa kami ni Emma. Yan, binabayaran. Tapos yung sa kotse din namin, insurance sa kotse, yan. Pero, dapat ready talaga. Kaya tinatawag din na dapat may emergency fund ka para sa mga ganitong pagkakataon ay may huhugutan ng extra pondo. Kasi hindi mo masasabi kung ano talaga yung mga mangyayari. Yes. Diba, Zion? Say hi. Tapos si Zion, syempre, balik daycare na rin yan. No. Kailangan, pag na-approve si Daddy, balik ka sa na daycare. ulit. Ayan guys, so ayaw mag-daycare nito. Pero pag binababa naman namin sa daycare to noon, nagno-no siya, wala na rin siyang magawa. Tapos makita niya naman yung mga laruan tsaka yung mga playmates niya. Okay na siya, di ba? Di ba nandun si Esther tsaka si Sasa? No. Ganyan lang siya, guys. Siyempre, medyo matagal din kasing alam niyo na hindi nakapunta ng daycare. Talagang, siyempre, nasa isip niya. Gusto niya sa bahay lang. So, guys, isang buwan na rin na hindi nag-daycare si Zion. Pero, nung Christmas party mo lang drinap si Zion kasi Christmas party. May Christmas party sila na. Yeah. So, yun nga pala, update na rin namin ngayon January. Hindi muna kami nag-daycare. Oo, guys. Pinag-isipan namin yun kasi sabi namin baka mawala ng slot si Zion. Yun yung mahirap kasi alam mo yun, mahaba yung waiting list. Pero kasi syempre, sayang, andito lang naman si Alwin sa bahay.
nagsabi na ako dun sa program director kung okay lang ba na hindi mo na nga dalhin si Zion dyan. Syempre, hindi mo na kami magpapayad for January kasi ganito yung nangyari. Sabi niya okay lang naman, parang sabi niya nga parang nalulungkot din siya sa nangyari, basta just let her know daw kung babalik na si Zion and then they will see kung may slash pa, pero mukha naman kasi malaking naman daycare yung yun. dito kasi guys. Although yun nga, feel ko magandang daycare din yon in terms of talaga payment. Mura. Kasi mura siya. Parang we're asking around sa ibang locations. Ang mahal, nasa 600, 500. Yun, guys. Sabi ko, bakit kaya? Tapos dito sa place namin ang mura. Siguro per location. Kasi yung mga tinatanungan namin ngayon ay sa downtown. Kasi nga, diba, iisipin namin kung lilipat what if lang naman. So, nung nag-inquire kami, napakamahal. So, hindi pa naman nakaka-reply yung iba, pero we will see yan kung ano yung update sa iba. Yeah. So, kaya nga guys ngayon, for the meantime, focus lang muna kami dito sa aking application. And sana talaga lumabas na approved na talaga para at least maging back to normal na ulit kami ni Emma. Yan. And yun, sinasama rin namin sa prayers yung mga kasamahan natin din na na-refuse. Kasi guys, sila tahimik lang. Kami yung nagwa-vlog, kaya alam nyo. Pero, marami na. Syempre, ilan-ilan na rin ang nare-refuse din. Napakahirap, kunwari, isa lang yung nag-work, tas yung isa, may problema sa permit. So, sana, di ba, ma-approve din tayo with the submission of proper documents. So, kung ano naman yung legal, syempre, kung inaalaw rin yun, doon tayo, syempre sana ma-approve. Hindi naman tayo pumupunta doon sa application kung saan hindi tayo eligible. So, yun lang naman ang ating hope and prayer for this year. Yeah. Kasi kakaumpisa lang ng taon, no? So, let's be hopeful. Kasi nag-battle tayo ng sobra-sobra sa huling part ng 2024. Yeah, totoo yan. So, yun lang naman. And yeah, siguro guys, if ever na dumating siguro yung permit ko, if ever lang, siguro pwede namin share sa inyo kung paano namin ginawa. Yes, oo. Alam ko marami nag-aantay. Marami kasi nagtatanong din kasi sa amin. Paano daw mag-apply for PGWP? Ano yung naging dahilan for refusal? Yeah. I think gagawin ko ng topic yun. Para, pero kasi ngayon, isang ano na lang, di ba? Ngayon kasi hindi siya best time for us. Parang sabi ko, ba't ako magtuturo ng PGWP? Nagka-problema nga sa amin. So, ayoko misdirect ng mga tao, tas sila din ma-denyan. So, gusto ko, naging successful muna yung sa amin, sa part namin, bago ko i-share. Yan, parang, for example, yung sa visit visa ng sister ni Alwin, tsaka sa mama niya, na-share ko yun after namin gawin ng DIY. And then, yung sa student visa ko, and then sa open work permit application niya, nag-share kami, nag-vlog kami, kasi nga, nagawa namin. So, yun yung gusto namin i-share. Yung nagawa namin na naging productive, naging tama yung result. Tama yung result. So, yun nga, later on, once maging okay na, ayan, i-share namin yun, guys. Kasi sobrang dami nagme-message talaga sa amin. At saka, syempre guys, paulit-ulit mo rin sasagot. Kasi sobrang dami magme-message. Paulit-ulit, ito yung sagot mo. Mamaya ito na naman yung sagot mo. So, gagawa na lang kami ng video guys pag talagang na-approve na. Hindi, pero kasi, ang pinaka din reason doon, wala rin akong energy mag-vlog. Siyempre, when you are sad, parang hindi mo ma-share ng ganito talaga yung information, yung mga detailed information, baka may makalimutan ka. Parang ganon. Syempre, alam mo naman, di ba, when you approach a friend na may pinagdadaanan, parang you just let them be. Parang deal with their current issue muna and then they will survive on that. Tapos magiging okay rin. So, yun. Salamat sa mga nag-aantay. Ayan, antay lang ng konti and then we will get there. Masishare din namin and we will be back to normal ng katulad ng pag-vlog namin ng mga details about mga DIY. Actually guys, yung video namin na na-refuse ako, talagang actually ayaw ni Emma talagang gawin muna yun. Kasi nga, ako yung pinaka-nahirapan down talaga siya. Down talaga siya. Talagang depressed talaga guys. Totoo lang.
Pero sabi ko nga sa kanya, dahil syempre marami tayong Nagtatanong. followers, syempre at least may share natin sa kanila. And then, ayoko rin yung parang nagtatago na, well, nangyari sa inyo? Tapos parang kami Bigla akong nawala, di ba? Bigla akong nawala ng work. Ayan, so hindi naman syempre matatago yun kasi nandito sa... Makikita nyo, nagbablog ako, nasusunduin ko siya. Oo, diba? isahang explain na lang, okay? So, siya ay na-refuse, yun na yun. Kaya, yan, at least alam na nila, and then nakakatuwa din, maraming nakikidasal. Yun lang din naman din ang feel ko naging positive side nung pag-share na kahit pangit yung nangyari sa amin, ang daming nagiging hopeful sa aming sitwasyon na maging better and yan maging maayos yung papers finally. Basta guys, kung ano man yung dating sa aming mga updates ngayon, i-share namin sa inyo. Yan, i-share namin sa inyo. Yung iba lang, malilate. Yan, kaya sabi ko, di ba sa previous vlog, hindi kami mag-overshare kasi may pinaprocess kami something. Pero, i-share namin din later on. Parang sa amin, i-delay lang namin ng konti hanggat hindi pa naiaayos. Pero, yan, for sure, mag-update kami dahil, yan, I think may mga news kami na inyong talagang aabangan. And, yan, basta, magiging hopeful tayo talaga ngayong 2025. So, yun guys, so again, maraming salamat sa mga prayers nyo, subscribers, na talagang, alam nyo yun, alam nyo yung mga story namin hanggang ngayon. Kanina nga nagbabasa ako ng mga comment, nakakatuwa, na talagang alam na alam nila, sinusubaybayan nila yung namin. So, thank you po talaga again. And yan, hindi pa po namin talaga nag-go through lahat ng mga nagme-message. Pero, may mga kamag-anak kami kasi may access doon. So, pino-forward din talaga nila kung sino yung mga nag-message na sobrang haba and kailangan daw naming replyan. So, don't worry yan, maiisa-isahin din namin yan, lalo na pag magka-time kami. So, yan muna ang aming ghost update sa inyo. Isang multong update. So, later on talaga, magiging hopeful kami this week yan, this coming week, dahil ayan, ang kasunod na talaga niyan ay result. Dahil nga, nangyari na rin yan sa aking PGWP application. So, correspondence muna and then, yan, something ghost update. So yun guys, I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. Kung may mga question kayo, just comment lang sa comment section. And syempre guys, don't forget to hit the notification bell para mas updated kayo sa mga latest video namin. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!